Magandang araw sa inyo, idol. George Kiano here, the car loan expert. Tamang-tama. Nandito tayo sa BGC, oh. Ganda ng place, idol. At maganda rin ang ating content ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa nauusong business ngayon ng mga pasalong sasakyan. Kayo po ba ay hindi ma-approve sa inyong auto loan application? Kayo po ba ay kulang sa mga dokumento o walang dokumentong maipresent sa bangko? Kayo po ba ay may history ng pagiging slow payer or tendency of delinquency? May hit as CMAP, na-repossess ang sasakyan o replibin? Definitely hindi ka ma-approve, mga ka-idol. At ang bagsak mo ay sa mga pasalong sasakyan. Ang tanong, safe nga ba ang sumalo ng sasakyan? Yan ang pag-uusapan natin. If I were you, tapusin ninyo ang bidyong ito. Dahil malaking tulong po ang sasabihin ko sa bidyong ito, mga ka-idol. Lalo na sa mga followers ko at sa mga new viewers ko. Okay? So, pakihit na ninyo ang subscribe button, i-like, at i-share ninyo sa inyong family members and friends para dumami pa ang ating mga followers, mga ka-idol. Anyway, konting patalastas lang muna. Sa mga customers po dyan na hindi ma-approve, may problema po sa pag-a-apply ng auto loan, problema sa dokumento, hindi alam kung paano sumagot during CI, ano yung technique para ma-approve, may problema as CMAP or nahatakan ng sasakyan, I suggest i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. Magpa-consult po kayo sa akin, magpa-advise po kayo sa akin. Definitely, less than 3 months, baka may bago na kayong sasakyan. Legit, under your name. Okay? So, pag-usapan na natin itong mga pasalong sasakyan. Naalala nyo po ba yung ARC Trading? Pumutok yan, di ba? Sumikat din yan. At halos nationwide, meron po silang mga branches. At meron po silang mga hinire na mga gagaling na ahente. Magagaling na nagbablog para sa kanila. Okay? Na sinasabing legit nga talaga sila. Too good to be true. Kung totoo at still existing pa ang kanilang company. But unfortunately, wala na sila ngayon, mga ka-idol. Bakit? Dahil obviously, scam na scam po ang kanilang sistema. At kahit ako, bilang veteranong ahente, kaya kong gawin yun, mga ka-idol. But hindi po kaya ng aking konsensya dahil ang bottom line ay talagang puputok yan, mga ka-idol. Ika nga, walang utot na hindi mo maamoy. What? Bro, what are you talking about, man? So, ganito yung mga ka-idol. Ang sistema ng ARC Trading is nag-hire sila ng maraming ahente. Yung mga ex-agents ng car dealer. So, alam naman natin, kapag ikaw ay ex-agents ng car dealer, yung iba sinipa dahil may mga bad records ng dealer or maybe undercompensated at may magandang offer si ARC Trading, nagtayo sila ng mga offices, maganda ang commission scheme, ayun, kaya pumasok yung ibang agents sa ARC Trading. So paano ang sistema ng ARC Trading? And mind you guys, no, to be honest, may nag-hire din po sa akin yan, pero hindi ko po pinatos, hindi ko po pinansin. Dahil alam kong hindi po maganda ang sistema ng kanilang business. Okay? Ito po ay sa bandang Ortigas. Yun. So, ang ginagawa ng ARC Trading is naghahanap sila ng mga potential customers na possibly walang tama. Mas maganda walang tama. Walang bad credit history at may pera. Okay? So,
Ano ang kanilang target? Siyempre, yung mga first time lang kukuha ng sasakyan. Or kung may existing na, pero good payer, yun ang target nila. At ano yung pampakam on nila? Siyempre, zero interest. Ikaw, bilang customer, hindi mo ba papatusin ang zero interest? Of course, papatusin mo. Kahit nga yung sa credit card, di ba? Kapag isa-swipe mo ang iyong credit card, magtatanong ka nga kung zero interest ba yung mga ino-offer na gadgets, di ba? Or appliances. Yes, kahit sino mga ka-idol, gusto yung zero interest. Imaginein mo, kukuha ka ng bagong sasakyan, payable into 3 to 5 years, zero interest. Di mo pa ba papatusin yun? Siyempre, papatusin mo yun mga ka-idol. Yun nga lang, hindi nga nakikita ng mga customer ang catch ng ARC Trading. Okay, so anong ginagawa ng ARC Trading? Ipapa-apply ka nila as auto loan sa pinakamababang down payment for as low as 15%, 20%. Okay? Kapag ikaw ay na-approve, isi-set up ka na kagad nila. Kukondisyonin ka na nila mga ka-idol, kakausapin ka muna nila sa opisina. At sasabihin nila na ganito ang kanilang setup. Okay? Kailangan mong mag-down ng ganito kalaki, higher down. Let's say, 800,000 ang unit price. Na-approve ka ng 20%. So, 800,000 times 20%, yun ang magiging down payment mo. Plus, the shuttle mortgage. Let's say, shuttle mortgage is nasa around 20,000. Plus mo yun doon sa 20% ng 800. Plus, the insurance. Let's say, ang insurance mo is 18 to 20,000 or 22,000 on top din doon. Plus, the LTO. Magkano ang LTO? Let's say, 12,000. So, isa-sum up yun mga ka-idol. So, lalabas na more than 200,000 ang iyong down payment. Pero, ang totoong approval mo sa dealership is nasa under promo, no? Let's say, ang promo ng approve sa 20% ay nasa 60,000 lang or 30,000. Goods na goods yun mga ka-idol. Let's say, ang isi-sell out mong pera is 230 or 240. O i-less mo yung 60,000. Ayaw na ayaw ni ARC Trading nang aabot ng 100,000 ang iyong down payment, no? Gusto niya lower than 50,000. So kung let's say 60,000, o i-less mo sa 220 yung 60,000 mga ka-idol. O the rest nun, yun na yung kanilang kita. Saka na lang yung interest. Yung inaakala mong zero interest, nagkakamali po kayo. Meron pa ring interest yun. Ang nag-a-absorb ng interest nun is si ARC Trading. Hindi ikaw. Basta't magbayad ka lang ng advance or on time. Okay? So, kukunin ni ARC Trading ang iyong pera, yung iyong monthly, tapos tatapalan niya yung interest mo. Let's say, 10,000 lang yung monthly mo. Yung the rest, let's say, yung butal is 6,000. O, siya magtatapal ng 6,000. So, sino ang magi-enjoy dito mga ka-idol? Yung mga nauna po nilang napa-approve. Yung mga una po nilang customers. Then the rest, kapag dumami na po sila, yun na. Doon na pumapasok ngayon ang Ponzi scheme. Dahil kapag may sumablay na isang customer doon na hindi makabayad, sila po ang magtatapal nun. Okay? At kanino nila kukunin ang pera ng pantapal na yon? Doon din sa mga new customers. Kayo rin yun mga ka-idol. Sa umpisa, medyo okay pa. Pero pag dumami, hindi na kayang solusyonan. So in short, babagsak at babagsak po ang kanilang business. Okay? So wala na ngayon si ARC Trading. So pumasok ngayon si DigiCars. So ano ang sistema ni DigiCars? Same lang rin mga ka-idol, parang nagpalit lang ng pangalan. Wala na rin ngayon si DigiCars. Ngayon meron. Sasabihin ko ba? Ang sistema naman na itong isa is kapag hindi mo na kayang monthlyhan ang iyong existing na sasakyan. Okay, itong company na to,
ang magpapacilitate sa'yo na bayaran ang iyong monthly. By finding another customers na, sir, di mo na kayang monthly ang iyong sasakyan. O sige, instead of ipahatak ninyo, iparepossess ninyo ang iyong sasakyan kaysa mabad record ka, hahanapan po namin yan ng sasalo ng iyong sasakyan. New buyer, kikita ka pa mga idol, okay? So let's say, ang unit mo ay Toyota Vios, no? Ang monthly mo is nasa around 18,000, hindi mo na kayang bayaran. So merong taong mag-aano sa'yo, pag neto yung sasalo ng iyong sasakyan. So ngayon, yung sasalo ng iyong sasakyan, ang gagawin po nila is mag-down payment ka sa kanila. Down payment ka ng, let's say, 150,000 to 180,000. So sila na sila na ngayon ang mag-uusap ngayon kung paano ang hatian nila doon. No? Doon sa down payment na ng sasalo na sasakyan. Ngayon, ang problema is, what if kung ma-miss out ang bayad nitong sumalo or ni ganitong company? Kumbaga, may na-miss out doon sa kabilang nagsaluan ng sasakyan, tapos tinapal lang rin. Kumbaga, tapal-tapal, tendency, nagdo-domino effect. Okay? Maaring, up to now, they were operating, okay pa ang business nila, but I heard may mga reklamo na sa kanila. You know that, mga ka-idol? Sino ba yun? Di ba? Alam niyo yan. Okay. So, ayun. Itong company na ito, nag-hire ng mga vloggers kuno, magagaling na ahente, but sooner or later, babagsak at babagsak na rin yan, mga ka-idol. At na-feature na rin po sila sa bitag. Okay? So, stay tuned lang tayo dyan, mga ka-idol. Kaya, ang advice ko sa inyo, wag na wag po kayong papasok sa mga pasalong sasakyan. Wag na wag po kayong magpapasalo ng inyong sasakyan. At wag din po kayong sasalo ng sasakyan. Dahil, in the long run, kayo rin po ang magsasacrifice po niyan. Dahil meron din po ako isang customer na religiously nagbabayad ng kanyang monthly. No? Sinaluin niyo yung sasakyan, too good to be true. Nung alam niyang patapos na siya, pumunta siya sa bangko para sa release of mortgage. She found out na yung kanyang sasakyan is for repossession na. So, instead of transferring her name doon sa kanyang sasakyan, nauwi sa repossession. So, imagine niyo kung sa inyo mapupunta yun, mga ka-idol. So, sayang po ang inyong pera. Sayang ang inyong investment. Okay? Kaya kung gusto mo ng legit na auto loan business transaction, kay The Car Loan Expert ka na, mga ka-idol, you never go wrong. Okay? So, thank you for watching.